Paano kung yumaman ka ng husto, pero mawala naman lahat ng bagay na mahalaga? Isang araw, habang nagtitipon ang mga tao sa paligid ni Hesukristo, nagkuwentos ng isang makapangyarihang istorya tungkol sa isang lalaki na mayroong lahat, maliban sa karunungan. May isang mayamang magsasaka na ang lupa ay nagbigay ng napakaraming ani. Umaapaw ang kanyang mga bukirin sa butil. Ano ang gagawin ko? Wala akong lugar para imbakin ang lahat ng aking ani. Alam ko na ang gagawin ko. Gigibayin ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malalaki. Pagkatapos doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at mga ari-arian. Ngayon, sabi sa Swedalili, duksin ng pagtuin o marimbak para maraming tamadali, kumain na, umildol at ikiging ma-viris. Ngunit siyang testin bensyon ng Diyos na yun. Hangal! Sa mismong gabing ito, babawiin ang iyong buhay. Kaya sino ang makikinabang sa iyong inihanda para sa iyong sarili? Nagising ang magsasaka na nabigla. Kaya ipinaliwanag ni Jesus ang kahulugan ng kuwento. Ganoon din ang mangyayari sa sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, ngunit hindi naman mayaman sa paningin ng Diyos. Ang pagkakaroon ng pera o tagumpay ay hindi masama. Ngunit kapag ang mga tao ay puro kayamanan, ari-arian, at sarili lang ang iniisip, nakakalimutan nila ang tunay na mahalaga. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa ating mga puso. Ang maging mayaman sa paningin ng Diyos ay nangangahulugang mahalin siya, tulungan ang iba, maging mapagbigay, at magtiwala sa Kanya higit sa pera. Ang pinakamayamang buhay ay isang buhay na puno ng pananampalataya, kabaitan at pasasalamat. Manalangin tayo. Mahal na Diyos, salamat sa lahat ng iyong ibinibigay sa amin. Tulungan mo kami na huwag lang mag-focus sa pera o sa mga material na bagay. Turuan mo kami na mahalin ka, tulungan ang iba, at mamuhay ng may mapagbigay na puso. Tulungan mo kami na mag-ipon ng kayamanan sa langit sa halip na dito lang sa lupa. Sa pangalan ni Jesus kami ay nananalangin. Amen. Akala ng lalaki ay marami pa siyang taon para tamasahin ang kanyang kayamanan. Ngunit nakalimutan niya, ang buhay ay hindi sinusukat sa mga bagay na ating pag-aari. Para saan ka nabubuhay ngayon? Mag-subscribe, mag-like at mag-share para sa mas marami pang kuwento mula sa Biblia Kids PH. Salamat!